Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, sa katunayan po is nandito po kami sa likod. At saka ayan, sinipag si Papa Beats. Kasi napansin na po niya yung mga damo. Gumagapang na papunta na doon sa may bintana. At saka nagsisilbi pong malamok. Maga pa po siyang nagising. Yan, naisipan niya po linisan dito sa likod kasi madamo na yan, mataas na yung mga damo guys, talagang hindi na nakikita yung ano namin. At tingnan nyo, ang taas na yung bahay doon, hindi na makita-kita saka sa kataasan ng mga damo na dito sa likod na masasabi nating yan yung bunga ng kundol. Kukunin ni Papa Beats kasi malaki na. Kung nalala, bunlutan nala ito. Marin na bunga nga ito, Igbaw? Ha? Marin na iba nga bunga? Kukuhan, mabubuka. Mababasag. Oh my gosh. Pangatlong bunga na namin na nakuha, may isa pang natitira. Iwan ko kung mamumunga pa ito guys. Una, ano daw nasira. Malaki na siya guys. Yung isa hindi lumaki, namatay siguro. Lumaki. Wari na nim nakikita ng bunga nga ang iba. Wala nang bunga na nakita dito sa likod eh. Yung ano po niya, yung sanga tawagin sa amin is doon na sa likod talaga gumapang, doon papunta sa may tangke. Mas mabuti yun para hindi na po kami magpunta dito sa likod. Iwan ko lang ito kung mamunga pa dito yung gumagapang or kumakatay dito sa dahon ng niyog. Ayan, wala naman po akong mayroong bulaklak doon sa kataas-taasan. Hindi natin maano. Malawak yung lupain ni Papa Beats. Pati yung saging pinutol niya guys, oh. Wala na, hindi na nakikita yung mga namin kapitbahay sa taas ng damo. Hindi po napapalinisan ng ng may-ari. Kasi as in magastos talaga. Po siya, anong tawag pa tutlag sa kuan? Grass cutter. Mga ilang araw is tumutubo na naman. Ang lawak nito. Ang lawak hanggang doon. Gandang hapon guys! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, kumusta po ang lahat? Wala po tayong vlog. Mga ilang araw na. Siguro magwa 1 week na wala po akong vlog kasi parang meron po tayong dinaramdam na hindi po natin ma-explain. So, ngayon po guys, sa mga nagtatanong po, ba't wala akong vlog? Isa pa, sa dahilan parang nahirapan po tayong ng content magawa. Ngayon naman, naiisip ko, kahit wala pong ano na content natin ngayon, basta mag-vlog na po tayo. Yung oras po ngayon guys is alas 2 alaw na. Manananghalian pa lang po kami guys dahil yan alas 2:05 na daw. Dahil pa kami, gumawa po kami ng mauulam namin
ngayong tanghalian na or ano na po ito. Kasi walang breakfast, walang tanghalian. Siguro snack na namin po ito. Nag-ano po sila, Christian at saka Ronald. Naglitson po sila ng bantris na binili ni Mama Walin doon kay Gingging sa Makaas kila Kuya Cha. Kasi nagbibinta naman po sila, chinat si Walin yun. Kumuha ng 2 piraso na bantris na kagabi naman kinuha nila Christian at saka ni Ronald sa Makaas, na sa ngayon naman po inisip nilang litsonin na lang, 2 manok ni litson. Tas kami lang po dito sa bahay, ako, Papa Bets, Sia, half day lang naman po si Sia. Yung pag-aaral naman ng mga bata okay naman, siyempre tayo po yung nag-asikaso, at saka kahapon wala po silang klase dito sa Cebu dahil nagkaroon po ng holiday na kung hindi pa ako nagpa-add sa kindergarten, hindi ko malalaman na wala pala silang klase kahapon kasi ano daw. At tinanong ko kung anong mayroon kahapon, di ko naman alam na kung anong holiday mayroon. Sabi ng isang parent is character D daw. Iwan ko, hindi ko alam na basta noong Lunes, linggo ng wika. Na sa Lunes naman, syempre hindi pa tayo naka-add sa GC, wala po akong kalam-alam na papasuotin pala sila ng ng dress na panglinggo ng wika. So sabi ni Sia, hindi daw siya nasali dahil naka-civilian lang po siya. Kung alam ko naman na linggo ng wika nila, meron naman po silang dress ng ate niya dito. Napasuot ko sana. Nung isang araw lang po tayo na-add sa GC, kaya wala pa akong kaalam-alam kung ano po yung nangyayari sa sa school or sa room nila Sia. Okay lang po kay Chrislyn kasi natatanong ko yung yung teacher niya. Yung kay Sia naman, time naman po na yung papa niya yung nasusundo, hindi po nakakapag tanong. So, ayun, kahapon, walang klase, muntik ko na po silang papasok kasi, yun nga, medyo naano ko pa si Chrislyn, parang nasabon ko kasi sabi niya, wala daw siyang klase bukas. Sabi ko, sino naman may sabi sa'yo? Sabi niya, yung classmate niya. Yung teacher mo nagsabi walang klase. Sabi niya, hindi, yung classmate lang. Singko, ba't naniniwala ka sa sa classmate? Sana yung teacher mo yung tatanungin kung may klase ka bukas o wala. Wala naman po tayong contact sa sa teacher dahil yung time na yun, yung kumuha kay Chrislyn si Ronald at saka si si Sia. So wala tayong balita. Tas yun nga, si Sansan din hindi kumikilos ng maaga pa kahapon. Yun pala, wala din po silang klase. Holiday pala kahapon dito sa Cebu. Sa Cebu lang. Walang klase po yung mga mga estudyante. Hindi ko alam yung hindi ko alam po yung college. Siyempre meron. Yung private at saka public, wala. So, ayun. Manananghalian na po kami. Diretso na to. Breakfast, tanghalian, snack, kung makakaya pa is diretso na hapunan. Si Pix naman wala dito kasi nag-aasikaso nga ng niya para sa pagpunta niya ng Japan. Hindi pa po siya natatapos, na timing naman po kanina. Umalis po siya dito mga siguro alas 7. Tapos tumawag mga banda alas 8 pasado. Nandoon na po siya sa may kalagitnaan. Malapit na po sa may Compostela. Nasira yung niya, yung motor. So hinahabol niya po yung oras. Ewan ko kung nakaabot pa siya sa oras na niya, appointment ngayong araw.
kasi naputol yung pambelt ng motor niya. Na nagpa-rescue naman po siya kay Christian. Timing naman po si Christian na nandito. Kasi kung si Papa Bits, wala, hindi mare-rescue si Pix. Sila ni Ronald nagpunta doon. Pinahatak yung motor niya kay Christian, na si Ronald naman po yung naka-drive sa motor ni Pix, na si Pix naman nagpahatid doon sa school ni Jing, na yung motor ni Jing yung hiniram muna. Nagpatuloy po siya sa pupuntahan niya. Kahapon, alisan na din si Pix. Tanong siya, ba't walang klase? Yun, nag-search po siya. Nalaman din niya na holiday po kahapon dito sa Cebu. So, hindi po siya nagpatuloy. Kanina na. At kahapon kasi yung guma ng motor niya is merong butas na kasi manipis. Palagi pong nagplaplat. So, meron po naman po kami ditong reserba na guma, yung kay Papa Bits. So, pinapalitan niya kahapon. Akala po niya kanina, binumbahan pa niya kasi napalitan ng. Akala niya okay na. Okay naman. Pero, yun nga. Yung problema naman, nakabiyahe po siya. Yung problema, yung pambelt naman ng motor niya. Naputol. Mabuti na lang na nandito si Christian at saka si Ronald. Marami po ang nangyayari sa mga nakarakaraang araw, kaya wala po tayong nagagawang content kasi parang hindi po tayo ginaganahan. Nawawala yung isip ko para tayong lutang. Sa mga nagtatanong po, ba't wala akong vlog? Hindi ko na lang po i-ano po sa inyo, i-explain kung basta yun. Ngayong araw, mag-upload na po ako. Magpapakita na po ako sa inyo. Mga ilang araw na po tayo walang upload. Siguro magwa 1 week na. Magwa 1 week na. Kasi malaki nang bawas yung natin, yung watch hour. Saka yung subscribe natin parang nababawasan pag nakaka-absent sa pag-vlog. Na yun, nakapagpa-check up po tayo kay Papa Bits nung nakaraang araw. At saka ayan, brown out na naman. Tumigil yung electric pan. Kasi brown out, kalalight lang, tas ayan, brown out na naman. Yan po, kakain na po kami. Yan, naglitson po sila Ronald at Christian. 2 bantres po yan, mga 1 kilo siguro yung bigat. Ihawin pa. Sila na po yung nagkatay. Man. At yan si Sia. Titirhan natin po yung wala dito. Si Sansan, Adrian, Pix. Kasi si Adrian nandun sa Danau. Bumibili po ng mga gamit niya dahil bukas pupunta na po siya sa boarding house niya. Sa Cebu City na po siya titira doon sa boarding house. Hanggang ngayon na lang po siyang araw dito. Bibili po siya ng kumot, bedsheet at unan. Na yun nga si Pix wala din dito. Yeah, butang. Tirahan mo sila yung wala. Yan, kainan na. Hindi na nag-pray si Sia. Wag na lang daw kasi nagugutom na po siya. Kain po tayo guys. Bagong litson. Saka marami po tayo sanang kwento, pero sa mga nagsasabi dyan, wag na lang daw natin i-share kung ano po yung mga nangyayari. Brown out. Mother electric pan. Ayan, brown out pa rin guys. Lumabas pa ko sa bahay. Dito muna tayo magtambay sa harap ng natin. Magiging sira-sira store na. Masasabi nating magiging sira-sira store na to po guys kasi baon ng mga bata dito kinukuha. Pamasahe ni Sansan dito kinukuha. Ay sus, Ginoo ko guys. Iwan ko na lang. Dagdag stress.
So, ayun po nga guys, sa mga nagtatanong kung okay lang po ako. Okay lang po ako guys. Kaya pa, kaya pa. So, pasensya sa mga hindi ko po na-reply na nagchat-chat sa akin but wala akong vlog. Meron naman po nare-replyan ko, sabi ko, nahirapan po akong gumawa ng content kasi pag sa totoo lang po guys, pag nakaka-absent po tayo ng pagla-vlog, parang nawawala sa isip, parang nahihirapan po ako gumawa ulit ng or mag-umpisa kung anong content po yung gagawin natin kasi siyempre um, parang nakakaano naman isipin na yung ano natin dito palaging routine sa bahay, meron pong nayayamot or nasusuya dyan na um, pabalik-balik na lang po yung yung content natin. Wala naman po akong magagawa dahil nandito lang naman po ako sa bahay. Nakakalabas lang po tayo ng bahay namin papunta merkado, papunta ng eskwelahan. Siyempre, katulad ng isang araw, meeting ni Sansan, alas 9 mag-umpisa. Tapos hanggang alas 10, alas 10:30 hindi pa natatapos. So, yung isip natin parang hindi na po focus sa pinagmi-meetingan namin dahil yung iniisip ko yung oras. Alas 11, maghahatid pa ako ng pagkain ni Kreslin. Tapos susundo pa tayo kay Sia, alas 11. Mabuti na lang matapos yung yung meeting sa araw po ng Lunes, mga alas 10:30. So meron pa tayong oras mag yung inidiya ko na lang kasi hindi ko naman talaga pinapadala yung baon kay Chrislyn na lang kasi yung bata parang hindi ginaganahan pag malamig na yung pagkain niya sa tanghali. Timing naman po na sumusundo tayo kay Sia alas 11. Tamang-tama lang po 'yan. Nandito pa naman noon si Christian kasi hindi po siya nakalakad nung madaling araw ng nakalakad ah, nakalakad naman po siya. Timing naman po na hindi po siya nakalakad kasi nagpasama pa si Adrian kay Christian. Meron pong pinuntahan si Adrian, nagpasama pa siya. So bali nagchat po ako kay Christian, sabi ko sa kanya na handaan na lang ng pagkain si Chrislyn, na pag-alis ko naman sabi ko sa kanya ako na lang ang dadaan kay Chrislyn kasi akala ko naman na hindi magtatagal yung meeting nila Sansan kasi biruin mo grade 9 na si Sansan ngayon. Yun nga na medyo napatawa nga po ako kasi first session na meeting grade 7, tapos yung pagkatapos ng grade 7 grade 8, na sa pagkakala ko naman si Sansan grade 8 pa lang. Nakapasok po tayo dun sa nakahalubilo ko yung mga grade 8 na samantala na si Sansan na pala grade 9. So tatawagin na po yung yung ewan ko, parang nalilito kasi ako sa mga nakararaang araw, para masasabi ko na lang po na parang lutang po tayo dahil marami-rami po yung nangyayari sa mga bagay-bagay na hindi na lang po natin i-share dito sa YouTube. Basta yun nga, parang lutang tayo. Hindi pa ako nakaka-focus sa sa mga bagay-bagay na ginagawa ko. Nagagawa ko naman pero parang yung isip ko hindi po nakapokus diyan, na ewan ko ba na minsan nasasabi ko na lang po na ah, kaya 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 ko ito, kaya. So yun nga, marami na pong nagtatanong kung okay lang ba't walang vlog. Sana okay lang. Okay lang po ako guys. Okay lang. Masasabi lang okay lang. Um, laban.
lalaban po si Mama Dax, lalaban pa. Tapos ngayon, meron naman bago-bago na naman na ano, kasi iwan nagkakasabay-sabay talaga. Yung part naman sa ano sa mga baboy dito, meron daw ano COVID na time naman po si Mama Walin, meron naman pong dalawang baboy dito na lilitsunin, pwede pa lang litsunin yung laki. So yung hinahanap naman po yung mga baboy na ano na talagang iihawin na diretso po ano doon sa ano pagdideliveran, na hindi na po sila magpapakain diretso na ihaw or ano, kasi merong daw sakit ng mga baboy dito na kahit wala naman pong sakit yung baboy mo, talagang maaalarma ka, ibibinta mo na lang kaysa po masasayang. Yun nga yung kay Mama Walin, baka bukas ihawin na lang po, dalawa yan, mga 30 or 35 kilo daw sabi po dito sa nagbinta kay Mama Walin, na hanggang ngayon po yung baboy nandun pa naman sa kabila, na yung baboy naman nila, yung mga inahin, inano na, idinispose na, murang-mura lang talaga yung ano, yung bili. Iwan ko kung anong mga sakit yan na dumadapo sa baboy na hindi na kumakain tapos namamatay. Yun, parang nagkakasabay-sabay lang po yung ano, yung mga dumarating na pangyayari na hindi po inaasahan. Tas sayang din kasi bumili yun si Mama Walin ng isang sakong ano, pagkain ng baboy, masasayang lang yun. Kasi yun bukas iihawin, i-pre-freezer na lang. Iwan ko kung anong plano po kay Mama Walin at saka ni Nela Christian. Basta sabi ko, anuhin na lang yan, ihawin na lang yan or patayin na habang hindi pa huli ang lahat. Kasi yun, masasayang lang talaga. Malaking ano, malaking alkansi. Alkansi sa waray po. Malaking alkansi. So ayan, parang ayawan ko nagkakasabay-sabay talaga, na sasabi ko talaga na iwan, parang um, nawawalan po tayo ng focus sa ginagawa natin, na yun nga, pag gumising naman po tayo sa umaga, syempre mga estudyante po yung inaasikaso natin. Like, hindi ko na yan naisip na mag-video-video, mag-vlog-vlog kasi para yung oras po hindi po masayang kung ano po. Syempre mga estudyante yan, ayoko po silang malate-late, na kahit nga yung kape ko na hanggang matapos, hanggang makaalis na yung mga bata, pagkaupo ko malamig na po yung kape ko. Yan, napakatahimik po ng ano paligid dahil brown out. Tapos wala namang gaanong araw, pero mainit kasi walang hangin. Nandito po tayo sa labas, samantala yung iba natin nandun nag-relax na, natulog. Tayo hindi naman po tayo makatulog, kahit gusto natin na matulog, hindi naman po tayo nakatulog dahil pumipikit naman yung mata natin, pero yung isip natin is naglalakbay po, malayong nilalakbayan. So ayan po yung nangyayari guys. Meron po tayong mga pangyayaring hindi po inaasahan. Yun nga. Tapos yung mga nagtatanong naman po about kay Bon, mahabang istorya po kay Bon, hindi ko na lang din po i-explain. Tas sa mga nagtatanong naman po kay Bon kung ano po nangyari kay Bon, yun, wala na si Bon. Kinuha na rin ni Lord, na kung sasabihin natin, wala din po akong picture, wala po akong video na habang hinahanap namin siya. Basta alam na ni Jing po ko kung ano po yung nangyayari. Kung sino naman po dyan ang magko-comment na ganon pinabayaan si Bon, wag na lang po kayong mag-comment dahil wala po kayong alam. Hindi nyo alam kung ano po talaga yung dahilan. Na masasabi ko lang naman
na ang laki din ng sakripisyo ko kay Bon. Nandito lang naman si Bon sa malapit na sa amin kasi dito lang po nilibing ni Papa Bits at saka ni Christian. Si Christian at saka si Papa Bits naman po yung kay Bon na habang si Sia po ang naggawa ng ginawa nila ng cross tapos nilagyan po ng bulaklak. Dito lang po si Bon sa harapan namin. Ayan, nandito lang si Bon sa amin. Diyan. Yan, may cross po. Yung bulaklak na na po, nalaya. Hindi namin tinapon si Bon. Diyan namin inilibing. Sa mga nagtatanong, sa mga nagtatanong, mangbabas dyan about Bon, wag na lang po kayong mag-comment. Kasi, mahabang istorya po, at saka, malaki po yung sakripisyo ko kay Bon. Yun lang po. Hindi pa ako nagpicture, hindi pa ako nagvideo. Na para rin hindi namin makita kung yung mga memories ni Bon. Siguro si Jing, meron po siya nung nabubuhay sila pang magkasama. Kasi yun nga, pag nakalabas si Bon dito sa gate, kahit kunting giwang lang gate, kakarikas ng takbo at napapalayo siya. Malayo ng malayo. Timing naman po, nakatakas po siya. May klase, wala yung mga bata. Si Creslin lang nakakahabol noon. Kasi mga bata pa. Minsan yan, maabot doon. Dyan. Doon pa. Meron yan mga aso dyan. Doon sa mga multicab. Tas sa unahan, sa iskina. Na yung pala, dito lang namin makikita. Hindi namin. Si Christian lang po yung nakadiscover. Doon pa sa malayo, sa banda daw doon, may doon, sapa na malalim. Basta doon nakita. Na hindi namin po iniisip na magpupunta po siya doon banda. Hindi namin alam. Wala po kaming hindi namin expect na ganun. Na kaya yun. Basa na po siya, makita. Tas parang pagod na hindi na niya kinayanan pagka bukas ng umaga. Nasa may banda ulo ko po siya dahil dito naman pa ako natutulog sa labas sa may tindahan. Parang natutulog lang, yung kalabitin ko na po siya, matigas na po yung paa ni Bon. Yun lang po yung maisasabi ko po sa inyo kasi napakahabang istorya po. Na hapon na po siya nakita, mga alas 6 na nun. Alas 6 na oras. At saka guys, parang naiilang naman po tayo na habang may ginagawa tayo sa umaga, halimbawa mag-asikaso tayo sa mga bata, kung saan po ako nakapwisto, tas siyempre pagkagising ko ng umaga magsasaing, tas magpapakain sa mga bata, tas pagkatapos naman kumain papaliguan ko sila. Ako naman po talaga yung nagpapaligo lang sa mga bata. Naman kung yung papa nila po yung magpaligo, ako lang talaga pinapaliguan ko sila kasi para ma-make sure na wala silang mga libag at saka walang mga kuto kasi sinusuyuran ko yan sila kahit walang kuto. Araw-araw ko po silang sinusuyudan na maging ma-healthy po yung nila buhok, lalong-lalo na po si Creslin kasi malaking bulas na bata. Tapos sabi ko sa kanya, huwag kang magpapaaraw doon sa eskwelahan para hindi ka magkakuto. Na kasi yung ni Creslin, buhok is bagsak, maganda kisa kay Siya kahit maiksi tas manipis, po siya, parang pag hindi mo nasuklayan mas talo pa yung buko na kulot, matigas suklayin yung ni Siya. Tapos hindi naman si Siya mahilig magsuklay-suklay, yun yung buhok niya parang nakukusot
pag sinusuklay na, umaagi kasi nasasakitan pag sinusudlay. Sabi ko kasi yun, hindi ka pala sudlay kaya yung buhok mo nagugumok kumbaga sa sa waray na parang nagrarambulan. Hindi naman hilig magsuklay, hindi hilig magtali ng bukong, nandito lang sa bahay, lang po yan, parang wakwak. So maingay lang po tayo pag umaga. Sabi ko pagkagising nyo, magsuklay kayo, ganun. So ayun, maingay ako pag umaga na, lalo na pag may klase. Si Sansan talaga, agoy, iwan ko na lang guys, yung palagi kong nasasabi, pag hindi po ako kumilos, kahit kung hindi po ako kikilos, talagang hindi yan sila makakapasok. Si Sansan, naka-alarm yung cellphone niya alas 5. Mas na parang nakakapuyat kasi tayo po yung nakakagising sa ni Sansan. Pa lang siguro ipapa-alarm yung cellphone ni Sansan mga 4:45. So ako naman, gising naman po ako niyan. Hindi lang ako bumabangon. Tinitingnan ko lang din po yung oras. Kasi yung pagbangon ko, alas 5, bumabangon po ako niyan, magsasaing lang. Tapos babalik muna ako sa sa paghiga. Yun, tinitingnan ko yung cellphone ko. Nagpupupo ako, CS, at saka nagkukulik sa sa coins. Ngayon hindi po tayo tas pagkatapos niyan, pag nakaalis na sila, magla-live po tayo para may 1 hour po tayo na magla-live 1 hour, mabigyan tayo ng points, 1k points para madagdagan po coins, para madagdagan po yung points natin. So ayun, po tayo, nakakahinga po tayo ng maluwag pag nakakaalis na sila. Mula alas 6 gising si Sansan, kasi si Sansan hindi naman po yan kumakain dito, nagbe-breakfast sa eskwelahan na nga. Ayun, pagkagising niya, yun lang, kukuha ng tuwalya, maliligo. Pag time naliligo si Sansan, yung dalawa naman pinakakain ko. So syempre kakain yung dalawa, ako naman magtitimpla. Hanggang sa hindi ko yan nauubos yung kapikot na tinimpla, matatapos na si Sansan, papaligawan ko na yung dalawa, kakalimutan ko na yung kape, magbibihis, ganun. Basta hindi ko naman po maisit yung cellphone natin na i-vlog ko kung anong pinaggagawa ko talaga sa buong mag-araw, dahil naiilan po tayo. Tapos baka mangyari yung cellphone ko mahulog pa, tulad kahapon naglaba tayo ng hindi tayo nakapaglaba kahapon. Sana mamaya nung isang araw naglaba po tayo. Ang naglaba ngayon si Adrian, nilaban niya lahat yung mga niya, mga labahan niya, dahil yun, pupunta na po siya ng boarding house bukas. Ewan ko kung anong oras, kasi klase po niya sa August 27. Tapos 4 naman po sila sa boarding house. Yung isa pupunta na daw bukas sa boarding house. So nag-down payment sila, down payment cash advance. Basta ganun, nag-ano na po sila, nagbayad na. Sabi niya parang malulugi siya kung sa pa siya pumunta doon, mga 26, 24, ganun. So sasabay na lang po siya sa mauna na kasama niya. Naman, dahil dalawang taga Leyte din yung kasama niya doon sa boarding house. Parang hindi po siya doon, parang hindi po mabuboring, sabihin na lang po natin. Sabi ko sa kanya, kung ano po yung bibilhin mo na gamit, sana doon na lang sa city. Hindi pa naman niya kabisado yung yung Cebu. Sabi niya sa Danau na lang daw siya bibili, dahil kinukulit na daw siya ng mama niya na bumili na lang bumili. Alam naman natin mga mama, para pagkasigurado na yung pera hindi po magagastos ng kung ano-ano. Yun, nagpaalam kanina si
si Dian, sabi niya pupunta na doon sa boarding house. Sabi ko, okay lang, mag-ano ka doon, mag-ingat. Alam mo naman, sitwasyon mo, wala ka nang wala ka nang pagsasabihan or gigisingin na sasabihin mo, sabihin mo si Mama Dax na hindi siya nakakahinga. Alam naman po natin yung sitwasyon ni Dian. Meron siya pong asthma. Kaya hindi ko yan pinag-uutos-utosan dito si Dian. Pero nanghuhugas po yan ng pinggan, at hindi ko naman po yan inuobliga kung ano yung trabahuin dito sa bahay, dahil hindi naman po yan obligasyon ko yan. Hindi po ako pala utos. Saka gusto ko lang naman po nga ako talaga yung magkikilos lang dito sa bahay, para hindi na po yung babalik-balikan mo pa at susundin kung ano yung kinikilos, kasi hindi po tayo komportable sa kilos ng iba. Nasanay po tayo sa mga kilos natin. So ayun, masasabi natin hindi ko talaga mabibidyo yung lahat ng routine ko dito sa bahay sa buong maghapon. Sa maliit lang po na bahay namin, malaki lang po tingnan sa camera, pero sa personal is maliit lang po ito. Maliit lang po yan na bahay ni Jing. Kahit yan maliit lang, maraming kilusin. Lalong-lalo lang ngayon na puro lalaki na yung kasama natin. Hindi natin po yan maiaasa sa kanila. Lalong-lalo na po yung CR. Sa bowl talaga, agoy. Wala naman po akong pagsabihan dyan na ganon, ganito. Kasi hindi pa naman kaya yan eh. Chrislyn at Sia. Yan, pumasok tayo guys kasi naglight na din. Papahangin tayo kasi mainit sa labas kahit walang araw. Dito na po tayo sa tindahan natin. Maupo. Napaka-presko. Mahangin. Mainit talaga sa labas. Yun nga yung mga nangyayari. Hindi naman po lahat-lahat po ng mga nangyayari ano po kayo. So parang clue lang po sa mga bagay-bagay po na hindi inaasahan natin na mga pangyayari na hindi naman dapat po ano ko sa inyo. So yun lang sabi ko, parang naano lang po tayo mga ilang araw po na stress, lutang yung iniisip, hindi po makapokus, rami-rami pong bagay-bagay po na iwan ko, maraming tanong walang sagot. Ganun po guys, na masasabi ko lang, okay lang po tayo, okay lang po ako, kaya pa. Napapasok tayo bigla guys kasi tawag si Papa Bits. Nandito ako sa labas, hindi ko naman po siya madinig kasi klaro lang naman po sa labas doon sa pinto sa kwarto ni Jing, klaro lang naman po siya, meron po siyang sinasabi, hindi ko naintindihan, kaya pumasok ako. Sabi ko yun pala sinasabi niyang light na daw, light na. Akala ko naman ko po kung ano yung sasabihin niya. Bigla po tayong pumasok kasi si Papa Bits, ewan ko na lang kay Papa Bits, wider po yung niya, nararamdaman. Sinasabi ko naman pong mag-exercise kanina nga, since wala po dito si Christian kasi nag-rescue nga kay Pig sila ni Ronald.
So kami yung nagpunta sa school para sunduin si Sia at saka maghatid ng ng pagkain ni Chrislyn. Tapos medyo hindi naman po matagal, medyo natagalan lang dahil nagpunta pa po ako doon sa teacher na nag-ano po ng mga uniform na yung nakatoka sa tila ng mga uniform dyan sa eskwelahan nila Chrislyn dahil sila lang po yung merong binta o hindi mabibili sa labas. Order ka lang doon. So hinanap ko pa yung teacher na humahawak. So nagpa-reserve tayo. At saka nahanap ko naman, nagklaklase pa, hinintay po namin, mga siguro 5 minutes pa yung paghintay namin. Tapos, naghihintay lang po tayo sa school, 5 minutes. Pero yung isip natin nandun kay Papa Bits, nandun sa labas. Kasi ayaw niya po yung matagal na maghihintay dahil napagod daw siya. Sabi ko naman na kay Sia, naano naman po tayo pag kay Sia kasi baka pagpunta doon wala sa pwesto si Papa Bits. Yun nga kanina paglabas namin yung motor nandun, hinanap namin si Papa Bits kung nasaan. Yung pala nandoon sa likod ng may CR, hindi naman po siya CR, simentado, parang nakaupo lang, namumula. Sabi ko sa kanya, bakit nandyan ka? Nakaparada yung mga motor, siya lang po yung nakawalay, nandito po siya sa likod. Sabi niya, inuubo daw ko na ako, inuubo. Uy, Papa Bits. Pina-check up pa lang namin po yan noong Lunes din. Nasabay-sabay yun. May meeting, susundo, pa-check up sa kanya. Yun nga, parang yung isip natin na nasyashyapol. Hindi ko alam kung saan po ako lulugar. Kaya yan pa ang dahilan na hindi talaga ako nakapokus mag-vlog guys. Kasi ang pag-vlog hindi lang basta-basta. Pag hindi mo makapag-umpisa ka tapos meron pong parang makaabala, yun, nawawala sa isip mo. Hindi mo maidugtong-dugtong po yung kung ano po yung magiging content mo sa isang vlog mo. Parang hindi mo makunik-kunik. Yun, marami pa akong inumpisahan pero dinilit ko kasi nawawala sa isip ko, hindi na hindi na maidudugtong. Halimbawa mag-intro ako ngayong araw tapos hindi ko matapos, tas bukas naman dudugtungan, parang naiiba. Kahit ako parang sabihin ko na ano bang vlog to, ba't paputol-putol ganun. So, yan, sa mga nagtatanong po dyan, kung okay lang po ako, guys. Thank you po sa mga nagbi-message po. Nangungumusta, nagtatanong kung okay lang. Okay lang po ako, okay lang. Nagre-relax lang. Nire-relax lang po natin yung isip. Kasi yun nga. So, ayan, bahala na po kayo mag-intindi sa mga pinagsasabi ko ngayon sa vlog ko. Basta yun lang po yung masasabi ko sa inyo, sa lahat po ng mga silent viewers or mga viewers ko, tapos mga followers, mga subscriber. Thank you po sa suporta nyo, na kahit wala po akong vlog, hinahanap-hanap nyo po ako. So, ayan po guys, hanggang dito na lamang po yung vlog po natin muna, dahil yan maghahapon na naman, malapit na naman pong mag 4:00, susunduin na naman po si Chrislyn. Magpupunta na naman po tayo sa eskwelahan. Yan po. Thank you for watching po guys, at sa suporta nyo, sa ibinubuhos nyong suporta. Thank you po. God bless us all. God bless me. And yan, okay lang po ako, okay lang. Thank you po. Thank you for watching, and
Thank you po sa suporta. Sa suporta nyo sa akin. Pabalik-balik na lang po guys. Kaya ayan, bye-bye muna. Thank you for watching.